kaibigan! Kamusta kayo? Okay lang ba kayong lahat? Nandito tayo para sa panibagong CBC online class sa inyong tahanan. At ang tema ngayong araw ay nag-iisa ba tayo? Pero alalahanin muna natin kung ano na ang ating mga natutunan sa season na paniniwala times pagsampalataya. Nalaman natin ang tungkol sa sino ang Diyos at ano ang kanyang ginagawa. Nalaman natin na siya ang lumikha at makapangyarihan sa lahat. Alam niya ang lahat ng bagay, kayang gawin ng lahat at nasa kahit saang lugar. Siya ay ating kaibigan. Tinuturuan at ginagabayan tayo. Pinatawad at binabago niya ang isang masamang tao at ginagawang mabuti tulad ng ginawa niya kay Pablo. Siya rin ang may kapangyarihan na pagalingin at palayain tayo, gaya ng nakita natin sa Gadareno. Kanyang pinarangalan ang mga nagpaparangal sa kanya at siya rin ang ating mabuting pastol. At tulad ng pag-aalaga ng pastol sa mga tupa at handang ibigay ang kanyang buhay para sa kanila, ibinigay ng ating mabuting pastol ang kanyang buhay upang iligtas tayo. Tayo ay nasa katapusan na ng season na ito. At ngayon ay matututunan natin kung ano ang gusto ng Diyos para sa atin. Pero isipin muna ang mga tanong na ito na itatanong ko. Naranasan mo na bang malungkot dahil lumipat ng paaralan ang iyong kaibigan? At hindi na siya muling nakita? Sino dito ang nakaramdam ng pag-iisa o nalungkot? Nangyari na ba ito sa iyong tagapag-alaga o sa iyo na naglagay ka ng marka o tag sa isang bagay upang matukoy na sa iyo yon? Bakit ito kailangan? Opo, para malaman ng lahat na sa iyo ito. Alam mo ba na meron din tayong maliit na marka na nagpapakita na tayo ay kabilang sa isang tao? Noong nilikha ang tao, nag-iwan ng puwang sa loob natin ang tagapaglikha at siya lamang ang makakapanirahan doon. Ito ang tanda na tayo ay sa Kanya. Pero nang magkasala sina Adan at Eva, sinakop nila ang espasyong iyon at naging dahilan kung bakit wala na doon ang tagapaglikha. Ngunit ang kagustuhan ng Diyos na bumalik para manirahan sa loob ng tao ay napakalaki. Kung kaya't ipinadala niya ang kanyang anak, ang Panginoong Hesus, upang ialay ang kanyang buhay sa krus upang ang mga tao ay muling magkaroon ng pribilehiyong ito, na siya ay manirahan sa loob nila. Ngunit ngayon, subukang isipin kung ano ang naramdaman ng mga disipulo ni Jesus nang siya ay umalis at namatay. Nakasanay na nilang makasama siya, kumakain kasama ni Jesus. Naramdaman nilang sila'y protektado dahil katabi nila si Jesus. Ang mga alagad ay nalungkot at nag-aalala at nagtanong sa kanilang sarili, at ngayon, ano na mangyayari sa atin? Sino ang tutulong sa atin? Sino ang magtuturo sa atin? Kaya, naisip na ito ni Jesus at para sa gawain ito, ay ipinadala niya ang banal na Espiritu. Alam mo ba kung sino ang banal na Espiritu? Siya ang Espiritu ng Diyos. Siya ang isa na nagpapakita sa mga tao ng kanilang mga pagkakamali at kung gaano ito magpapalayo sa kanila sa Diyos. Gaya ng sinasabi ng verse na linggong ito,
sa Roma chapter 8 verse 14. Sabi, ang mga taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Ang mga may banal na espiritu ay mayroong Diyos mismo na nabubuhay sa loob nila. Siya ang ating gabay. Siya ang nagpapakita sa atin kung ano ang dapat nating gawin upang maging masaya magpakailanman. Ang manahan sa loob natin ay higit na gusto ng Diyos para sa atin. At ito ay posible sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Alam mo ba kung ano ang dapat gawin ng isang bata para matanggap siya? Una, dapat siyang magsisi at talikuran ang mga maling bagay. Ang mga masamang ugali, tulad ng pagsuway, pagmumura, pagsisinungaling, pakikipag-away, at marami pang iba na alam mong mali. Dapat niyang laging sundin ang salita ng Diyos at isagawa ang itinuturo nito sa atin. At hanapin siya sa pamamagitan ng pananalangin, ng buong puso at ng pananampalataya na hingiin ang banal na espiritu. Pagkatapos, siya ay darating upang manirahan sa ating puso. Ay kapag nangyari ito, siya ay magiging isang anak ng Diyos gaya ng sinasabi sa verse. Sino ang gustong gawin ito? Ngayon, kasama ni teacher, kaya kausapin natin ang Diyos. Ngayon, pwede mong ilagay ang iyong kamay sa iyong puso at ipikit mo ang iyong mga mata. Espiritu Santo, kami po ay lumalapit sa iyong presensya para ngayon hingiin at hanapin ka upang manirahan ka sa loob namin. Kasi Panginoong Diyos, natutunan namin na kapag ikaw ay nakatira o naninirahan sa loob namin, meron kaming direksyon at meron kaming patnubay para malaman yung mga dapat naming gawin. Kaya ngayon, Panginoong Diyos, nais namin na hilingin yung Espiritu mo. Pero Panginoon, bago yun, kailangan namin talikuran lahat ng kasalanan, lahat ng pagkakamali, lahat ng hindi maganda at hindi nakakapagpasaya sa iyo. Kaya Panginoong Diyos, tulungan mo kami na mapagtagumpayan ang aming sarili, ang lahat ng masama. Kasi Panginoong Diyos, mula ngayon kami ay nagdidesisyon na gawin ang tama, na sundin ang salita mo para matanggap namin ang iyong Espiritu at upang ito ay manirahan sa amin hanggang wakas. Ito yung aming panalangin, Panginoong Diyos. Sinusuko na po namin ang lahat sa iyong kamay at ibinibigay na po namin ang lahat sa iyong kamay. Wala po kaming ibang gusto kundi pasayahin ka, Panginoong Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, kung naniniwala ka mga bata, sabihin mo, Amen. Excuse me mga bata, kailangan kong uminom ng juice para ma-refresh ang sarili ko. Dahil uhaw na uhaw ako. Sandali lang. Anong lasa ng juice na ito? Matamis ba? Isa pa. Ang sarap ng orange juice. At ano ang sa tingin mo? Nagustuhan mo ba itong juice tulad ko? Paano mo ito magugustuhan kung hindi mo pa natitikman? Hindi mo pa naramdaman kung gaano ito kasarap. Pero tinikman ko at sinabi kong masarap. Mga bata, huwag kalimutan na sa parehong paraan na ako lamang ang nakatikim nito, ay pwede kong malaman kung ang juice ay masarap o hindi. Tanging ang mga may banal na espiritu na gumagabay sa kanila ang makakaalam kung gaano kahalaga na manahan siya sa loob nila. Tanging ang mga may interes at nagsusumikap na makasama siya na nagsisisi sa kanyang pagkakamali at totoo sa paghiling sa kanya na mamuhay at gabayan ka sa lahat ng bagay ang maaari lang na gabayan niya. Sang-ayon ka ba? Okay! Hanggang dito na lang ang aralin natin ngayon.
Hihintayin ko kayo sa susunod na CBC online class sa inyong tahanan dito sa CBC Philippines page. Paalam!